Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Re-reviewin natin ngayon ang Koi Watercolor. Pwede nyo mabili sa mga local art stores natin like yung National Bookstore, Art Bar, at Day of Year. Ang price ay 1,134 pesos pero syempre, iba-iba yung price, depende kung saan nyo mabibili. Dito sa harapan nakalagay yung brand na Sakura Koi Watercolors, pocket filled sketch box, ideal for plain air painting. Sa likod nakalagay yung instruction, how to use the water brush and the palette, at yung 24 colors. Ito na, medyo excited ako kasi bubuksan na natin. Ang mga nakalagay sa loob ay yung plastic container na 6 by 4.5 inches at around 1 inch yung kapal. Sa likod ay may handle para hindi mahulog. Buksan na natin. Ang astig din ng mixing plate kasi pwede mo siya ilagay sa sides, sa left or right o kaya sa bottom. Yung lid ay pwedeng gamitin as an easel. Itatayo nyo lang ng ganyan pero hindi siya stable. Kailangan ng support sa likod. At pwede rin siyang gawin mixing plate depende sa gusto mo. Meron 2 dabbing sponges sa sides. May kasama ding round brush na size 6 na pwedeng lagyan ng 9 ml water. At may stopper din. At ito na yung 24 colors half pan. At ang claims niya ay colors formulated to blend easily. This is a Japanese brand pero made in China. Isa-swatches na natin. Ito ay Chinese white, as expected, opaque siya. Halos lahat naman ng white watercolor ganyan. Kaya hindi talaga ako gumagamit ng white. Lemon yellow. Kumukuha ako ng maraming paint para intense siya. Dinadalute ko yung paintbrush sa water para malighten yung color. Opaque din ito at may unting pagka-chalky. Audioline U. Honestly, ngayon ko lang na-encounter yung gantong color name. Semi-transparent at vibrant naman. Permanent Yellow Dip is semi-opaque. At yung mga pinagsasabi ko ay my own judgment lang based on my experience and my preference. Hindi ko naman sinasabi na totally right yung mga pinagsasabi ko. I can be wrong. Next, Permanent Orange is opaque. John Brilliant. This one is opaque and kinda chalky. Vermilion U. The color is semi-opaque. Cadmium Red U is opaque and chalky pero intense yung color. Crimson Lake is semi-transparent pero hindi super strong katulad ng nasa palette. Quinacridone Rose. Isa pa to, medyo unfamiliar din yung name niya. This one is vibrant and semi-transparent. Purple is semi-transparent. Kala ko super dark nito pero bet ko yung pagka-purple nito. Cobalt Blue U is opaque and vibrant. Cerulean Blue U is semi-opaque. Ultramarine Deep is semi-transparent, vibrant, and intense yung color. Prussian Blue is semi-transparent. Permanent Green Pale is opaque. Viridian U is semi-opaque and vibrant. Permanent Green Deep is transparent. Olive Green is opaque. Yellow Ochre is opaque. Medyo bright yung color nito, hindi ko masyadong bet yung pagka-earthy tone niya. Light Red, opaque at chalky. Burnt Amber is semi-opaque. Honestly, kahit sa mga artist grade quality, hindi super intense yung mga dark browns. Payne's Gray is semi-opaque. Ivory Black is intense and opaque. May mga ilang colors na chalky at opaque pero hindi naman super sama. For me, okay naman yung colors at vibrant at hindi natin matetest yung light fastness ngayon pero I will try to update you sa description box or make another video if ever, diba? Why not? Ngayon, itatry naman natin yung water brush. Loloadan ko ng Vermilion U. Wala namang leak pero kapag binabrush mo, continuous yung paglabas ng tubig. Tatry ko mag-calligraphy at super basic lang yung alam ko hindi pa masyadong artsy. Gagamitin natin yung purple kasi nagandahan ako sa color nito. Lalagyan ko lang ng once at pag-gradient effect na. At maganda siyang gamitin sa calligraphy pero hindi ko to gagamitin sa portrait na gagawin natin kasi nga kada brush naglalabas siya ng water. Hindi ko masyado makontrol yung flow. Maybe kapag loose style at calligraphy siguro, prefer ko kasi na mas kontrolado ko yung flow ng water. Before I continue, don't forget to support this channel by liking this video at subscribe to my YouTube channel for more videos at yung schedule ko ng pag-upload ay every Saturday at 7 PM art video at every Sunday at 10 PM ASMR video. O kaya click yung notification bell, yung katabi lang ng subscribe button para ma-notify ka kapag may bago akong upload. Like nyo na din yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Instagram at Twitter at Jeneline Sandaga para stay connected tayo, diba? And also may sipon na tubo ko kaya medyo off yung voice ko ngayon.
Portrait ni Miranda ang gagawin natin and she's really beautiful at ang artsy ng mga picture niya sa Instagram. At hindi ito step-by-step tutorial, time-lapse lang ito at sasabihin ko lang yung thoughts ko and experiences ko using Sakura Koi watercolor. At isisingit ko lang yung thoughts ko about sa channel. I really don't know if interested kayo manood ng 1 hour long video tutorial or maybe hahatiin ko part by part yung steps like eyes tutorial, using watercolor, yung lips, ganyan. At may nababasa din ako na I talk too much. True. And honestly, sometimes kapag nanonood ako ng mga video dito sa YouTube, the moment na tumigil sila sa pagsasalita, ipa-fast forward ko na kung saang part sila magsasalita or I click away. Yun yung napansin ko sa behavior ko. Again, for me lang kaya I talk throughout the video. Usually, mga 10 minutes lang yung video ko. Ang dami kong gustong sabihin at i-explain yung mga ginagawa ko. And while sharing yung mga nalalaman ko, gusto ko din kayong ma-entertain kahit papaano, diba? And let me know in the comments down below. I really appreciate all your comments and suggestion and support for this channel. Para rin sa ikakabuti ng channel natin, diba? Even in person, kinda loud at super bilis ko talaga magsalita. As in, mabilis talaga. Lalo na kapag nagkukwento ko at super excited, lalo na kapag galit. Sometimes, I just talk without thinking, opposite ng famous quote na, think before you speak. I'm trying na magsalita talaga na mas mabagal. And ganito talaga ako. Sana masanay kayo na mabilis talaga ako magsalita. So back to the review, Strathmore 300 GSM watercolor paper yung ginagamit ko for your reference. Na-mention ko nga kanina sa swatching natin, may pagka-opaque at onting chokiness yung paint. Glazing technique yung ginagawa ko at okay lang naman yung performance ng paint, pero yun nga, medyo opaque nga talaga siya. Kaya super nipis lang yung nilalagay ko layer by layer. At hindi ako nagmi-mix masyado ng paint, ginagamit ko sila as is. Hindi naman ako nahirapan sa paggamit nito, and don't get me wrong sa hindi nahirapan na. I mean, yung normal way ko ng paggamit ng watercolor, hindi naman masyadong naapektuhan. Nasabi ko din kanina na hindi ko din masasabi yung light fastness nito kasi walang nakalagay sa packaging. Pero usually, kapag student grade, hindi naman ako masyadong nag-e-expect na tatagal siya sa mahabang panahon. Pero okay naman as long as nakakip siya sa sketchbook or clear book, ganyan. Okay na rin sa mga study, experience ng watercolor, at kung yung purpose ay to take picture ng artwork sa mga illustration. Okay na rin tong gamitin. At dati ko pa itong nakikitang ginagamit ng ibang artists, yung mga IG posts, ang lakas maka-aesthetic ng packaging. Ang cute! Maganda talaga yung packaging, pero yun nga, half pan lang, naliliitan ako, kasi usually sa bahay lang ako nagpipainting, so mga full pan palette ko. Hindi lang ako sanay siguro. Maliit kasi yung purpose, para mas portable at madaling bitbitin. So, ideal talaga yung size for travel. At before din, nung nagsisimula pa lang akong gumamit ng watercolor, pinag-iisipan ko kung ano yung bibiling kong set. So, nanood ako ng mga review. Ang pinagpipilian ko ay ito at yung prang. At ang kadalasang sinasabi nila ay affordable ito. Yung mga panahon ngayon, malaki na sa akin yung 1K. Yung tuition ko sa PUP, mga 1,000 pesos lang per sem, may sukli ka pa. Mga 500 lang yung prang, kaya yun yung binili ko at okay naman yung quality. Pero for me, worth it naman yung 1K dito sa pagiging compact at portable na kasya yung brush at yung palette sa loob at may mga sponges pa, diba? Medyo okay lang din sa akin yung water brush, not super great at hindi rin masyadong masama yung quality. Medyo nahirapan din akong kontrolin yung brush, continuous yung flow ng water at yung bristle hindi ka agad bumabalik sa original form niya. Pero still usable pa rin. Maybe hindi lang talaga ako sanay gumamit ng water brush. I think yung price ng brush ranging from 150 pesos to 300 pesos per piece. At syempre, yung quality ng paint yung importante at okay naman. Although, onting-onting pagka-chokiness at opaque ng some paint. Pero vibrant yung mga colors at nakagawa naman tayo ng decent artwork. Alam niyo yun, yung I can see myself using it again. White pen yung ginamit ko sa highlight at gold acrylic naman yung mga stars sa face niya. At pagkatapos ko mag-painting, napansin ko nag-crack yung paint. Pero don't worry kasi hindi naman apektado yung performance. My final thoughts, I will recommend it sa mga beginners na gustong itry yung watercolor at looking for portability.
And magpapag-giveaway ako sa next video. Let me know in the comments down below kung gusto nyo ng Sakura Koi watercolor. Share mo na din tong video sa mga friends mong makaka-relate. Sharing is caring. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!